Hey, hi! Hey, this is Eric, Hi, this is Jade. and this is Eric and Jade Travels. Breakfast itbita. Yeah. Good morning, guys. This is our day 3 here in Sapa, Vietnam. And today, ang plan namin is to go to Fancy Pan Mountain. So as usual, nagtitake kami ng breakfast namin dito sa Ma'am Restaurant. So, this is the third day, guys, and halos lahat ng nasa menu is na-try na namin, and we have our personal favorites dito sa menu nila. And very common sa amin na nagustuhan naming lahat yung kanilang pumpkin soup. Masarap din ang fruit juice nila and especially yung watermelon juice. Super fresh niya. So, maaga kaming bumababa, guys, for breakfast, hindi dahil takot kaming magutom, kundi dahil once mag-pile up or mag-peak yung volume ng tao para mag-claim ng breakfast nila, magkakataon or there will come a time na talagang matatagalan silang ibigay yung orders nyo. So, it would be best if gusto nyo i-maximize yung araw nyo, take your breakfast as early as you can. So, that would be around 7 a.m. As early as around 6:45, actually, pwede na kayong bumaba para mag-coffee. There are a lot of options to go to Fancy Pan Mountain and isa na nga doon yung sasakay ka ng funicular train. Ang kagandahan sa hotel namin is walking distance lang siya sa Sapa Center, which is eto yung Sapa Station, as you can see. 6 minutes away lang siya from the hotel. Nakuha namin to via Klook for 16,852 pesos, and that's for 6 people na. Included na dito yung 3 round trips ng funicular train, ng cable car, tsaka ng tram dun sa taas ng Fancy Pan Mountain. So guys, ito yung line para sa funicular train. As you can see, lahat ng tao is naka-jacket. Yung iba nga naka-puffer jacket pa because malamig talaga sa Fancy Pan. But still, it would depend pa rin sa tolerance nyo sa lamig. May mga umaakyat or may mga nakasabay kami na naka-mini skirt pa. Pero naka-warmer sila. May mga naka-bonnet. And at the same time, may mga naka-gloves din. So, wear appropriately nang depende sa tolerance nyo sa lamig. Pero sa mga seniors or sa mga medyo may edad na, as much as possible covered kayo kasi mahirap sipunin kapag nasa tuktok ka na nun. Nasa unahan kayo. Go! Ma. Oh, yung hotel natin, oh. Sa kaliwa. Yung puti.
My loves, doon pala dapat kami sa kanan na upo. Kaya masabi sa'yo. Very wrong. Kaya kataka ko na sinasabihan mo ako na ba't pabaliktad kami? Yun nga din eh, akala ko papunta doon. Eh kayo pala yung pabaliktad. Oh. Sabihin niyo kapag may mababangga na ako sa likod ah. So after ng funicular train ride, papunta na tayo ngayon sa cable car station. And dito sa areang to, just like last year, makikita nyo yung mga photo exhibits showcasing yung culture ng Vietnam and Sapa area to be specific. Dami dito guys. Hindi namin sure if itong mga ito is binibenta ba or talagang naka-exhibit lang siya during that time. Ah. Diretso ka naman. Diretso ka na tita. Phone tin. Hop. Ito. Ito. Sakay. Sakay guys. Sige, dyan kayo sa gitna. Sige. Alexa. Hindi, okay lang yan. Okay lang kami dito. O yan. Nice. Yan o. Smiles. Yes, madami kayo eh. O, tita. Smile. Gismil. Hanggang bukas tayo dito ma. Oh. Touch the sky. Zero visibility. Bilisability. Parang visibility. I said it right. You're saying it too right. Visibility. Bilisibity. Babalik pa tayo? Pabalik na gano'n pa naman. Madadaanan na pa. Ang lamig mo. Lunok na lunok. Kasi yun I don't remember the band.
tayo mo. And yun nga guys, we're finally here sa Pansipan Cable Car Station. Pagbaba mo pa lang, ramdam mo na kagad yung lamig kasi ba naman nasa tuktok ka ng bundok, 'di ba? Pag pupunta ka na sa pinaka-peak ng Pansipan, dadaanan mo tong mga food stalls na to. So we've decided na tikman or bumili ng sausage nila which costs 50,000 dong each. Nag-decide talaga kaming kumain kasi parang around lunchtime na to eh. And it would take us some time para makakain. Alam mo yun, parang wala pa rin naman kaming gana during that time. Parang sabi namin, kumain na lang muna kami ng kahit ano, para may laman siyan kami sa pag-akyat. And ito yun guys. So, after natin malampasan guys, yung mga kainan and food stalls dun sa loob ng Pansipan Cable Car Station, ito na yung simula ng flight of stairs na akitin natin hanggang sa tuktok ng Pansipan Mountain. And step carefully on the stone stairs to avoid slipping. Thank you for your attention. We wish you a Hiện nay thời tiết tại khu vực đỉnh Phan Xipang có gió lớn. Để đảm bảo prevent fall. Please move slowly. Take reasonable breaks along the way. Approximately every Kasi baka ikaw ang matapos kapag nagmadali ka. Oy, dito kayo, sa gitna. Meistens muss ich auch dann so die Dampfleger oder so, muss der schnitzen. হ্যাঁ পুরোটাই হাঁটা ওঠা নামা পুরোটাই হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটা অনেকটা দেখতে এরকম লাগছে প্রচুর উঁচু কিন্তু এটা Ito na yung station. Sa taas pa ma. Doon oh. Kamote, gusto mo? Ha? Sige, akit na kayo. Ito nakakatakot na stairs. Kasi May pagkaganyan dun sa ano, may pagka-steep. Pero hindi na dito. Pahinga muna kayo dyan. Akit na ma. There are two options para makarating ka sa peak ng Fansipan. Either akyatin mo lahat ng hagdan na nandyan, or padaliin mo yung buhay mo at sumakay ka ng tram back and forth. Dahil may kasama kami mga seniors, of course, we opted na sumakay na lang ng tram. Kasama na to sa ticket na binayaran namin sa Klook. Yo! Bye-bye. Sige, bugam mo. Bugam mo. nag-debate sila sa Ha? Oh, yun oh. Marijuana. Hindi ganito. Usok-usok, blow. Kiss. Blow. Kiss. blow. Kiss. Yun, dapat ganito. Hard yan, walang 8 yan eh.
Yun, nakita. Hindi. Heart, heart. Yun. Heart. Oh, the heart. Kita. Diba? Diba lumalabas? Blow. Oh, hindi, heart. Ah, maganda kasi pag heart. Oh, heart. Kasi pag blow. Hindi, alam ko, slow. Nata mo na lahat. So, pasok, guys. Upo kayo. Ito, upo kayo, upo kayo, upo kayo. Ayan. My loves, ano ka? Ito. Oo. Ako tayo, ako. Ang kasya tayo. The Finsbury train has grounded from Oakland Station to Chukma Station. Disembark. The journey to Concord, sector of Finsbury continued. The exit at Chukma Station is located on the left-hand side in the direction. Look at that. This is so unreal, guys. On our way down, nadaanan namin tong food stall na nagtitinda ng pancakes and fried cheese sticks. So, bumili kami kasi very tempting yung itsura niya. And it did not disappoint. Masarap siya. Ayun, guys. Kitang-kita naman dito sa mga clips na feature namin na sarap talaga tayo. So, sulit to. Tsaka magandang laman tiyan. Hindi na namin na-videohan guys, pero pag pababa na kayo ng Fansipan, madadaanan nyo tong park na to. Isa siyang malaking park na marami ding mga photo spot. Kaya yan, nag-take advantage na din kami na mag-take ng photo. So after namin dun sa Fansipan, dito na kami dumiretso para sa aming late lunch and early dinner dito sa Good Morning View Restaurant, which is nirecommend to sa amin ni Ving. Sa sobrang gutom namin guys, hindi na namin na-picturean yung mga kinain namin. Pero masarap dito yung spring rolls at saka yung mga milkshakes nila. So guys, dito na kami sa bagong kwarto na naman, which is our third room during our stay. Ito na yung huling gabi na mag-rest kami dito sa Sapayan kasi bukas, kinaumagahan, is babiyahe na kami papunta ng Hanoi. Nag-book pala kami ng sleeper bus papunta ng Hanoi and magstay kami doon for 1 day and balik na sa Maynila after that.
This is one of the reasons why binook namin ang Sapayan Hotel. Because of this view, guys. Look at that. The view speaks for itself. Compare sa mga na-research kong other hotels na may view ng funicular train, ito talagang Sapayan ang pinaka-affordable. So, nandito na tayo ngayon sa HK Bus Line Limousine Station kung saan dito kami pinipick up or dito kami naghihintay para sa bus namin papunta ng Hanoi. Nakuha namin ito for 2.4 million dong, which is around 400,000 per head. Share ko lang guys, medyo nahirapan kami sa pag-book ng biyahe na to dahil nga peak season in November sa Sapa. Imbes na sa lower cabin kami, ang nakuha namin is yung upper cabin na kasi nga wala nang available. Kapag hindi pa namin tinake itong opportunity na to, kinabukasan pa yung susunod na magiging biyahe namin. Nga pala guys, pag sasakay kayo ng bus, kailangan yung i-take off yung shoes nyo and then magpo-provide naman sila ng sleepers kapag kailangan yung bumaba sa mga bus stop. Kasama damdam ko rin siya. So, ito yung first stopover namin guys after 2 hours ng biyahe sa kalsada. And dito, pwedeng mag-CR, pwedeng kumain, mamili ng pasalubong kasi ang daming choices. Pero be aware lang din na syempre dahil mga pasalubong center to, expect mo na parang katulad sa Pilipinas, pricey din siya kapag dito sa mga tourist area katulad nito or tourist stops na tinatawag. Ano? After almost 7 hours na biyahe because of the traffic, we're finally here in Hanoi. Alam mo guys, yung traffic medyo nakaka-drain talaga siya. Sunday kasi kami umuwi and probably that's the reason kaya masyadong maraming sasakyan. After namin dumating, Naghintay pa kami dito ng medyo matagal-tagal na minuto kasi nagkaroon ng miscommunication between sa mga susundo tsaka dun sa crew ng bus na naglapag sa amin. Tatawa na nga ako kasi during the time na pinipick up yung mga gamit namin, halos nag-aaway na sila. So guys, as you can see, malayong-malayo na yung malamig na weather dito. Nasa Tondo na ulit tayo guys. Joke lang. Nasa Hanoi pa tayo nito. Pero almost similar kasi sa Manila yung weather dito. inabot na nga kami ng dilim sa pag-iintay ng pick-up namin. Ito kasing coaster na to guys is kasama na sa binayaran namin. Free shuttle siya papunta ng hotel namin. That's why inintay na din namin kahit na medyo matagal siya. Just wanted to share guys na hindi kami naibaba ng coaster namin sa mismong accommodation namin dahil sa liit ng kalsada. So we have to walk for around like 300 meters kasama ng mga luggages namin and napakahirap kasi yung mga luggage and at the same time yung mga senior is kawawa naman during this time. We weren't able to go out na for dinner dahil sa pagod kaya we decided na umorder na lang ng Grab para doon sa dinner namin. Let's call it a day, guys. Tomorrow, we'll be doing a city tour. And see you on our next vlog.